Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily word. Salamat po sa lahat ng nanonood at napadaan lang yung mga ginagawa nating video. At nawa po magdala po ito ng pagpapala sa iyo at sa iyong pamilya. Huwag nating kalimutan na mag-like, mag-comment and share at subscribe at mag-follow na rin sa ating page sa Buhay Misyonaryo. So tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay ng salita ng Diyos at itutuloy po natin ang ating series sa The Book of Proverbs. So ang teksto natin ay ngayon ay mula sa Kawikaan 1:20 20 hanggang 33. So babasahin ko po sa wikang Ingles sa NIV translation. So sabi doon, out in the open wisdom calls aloud. She raised her voice in the public square. On the top of the wall, she cries out. So at the city gate, she make her speech. Verse 22, how long will you, who are simple, love your simple ways? How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge? Repent at my rebuke, then I will pour out my thoughts to you, and I will make known to you my teaching. Verse 22, but since you refuse to listen when I call, no one pay attention when stretch out my hand. Since you disregard all my advice and do not accept my rebuke, I in turn will laugh when disaster strike you. I will mock you when calamity overtakes you. When calamity overtakes you like a storm, when disaster swept over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you, then will call to me, I will not answer. Grabe, no? Then I will look for me, but will not find me. Since they hate knowledge, did not choose to fear the Lord, since they will not accept my advice and spurn my rebuke, then will eat my fruit of their ways, and be filled the fruit of their schemes. For the waywardness of the simple will kill them, and the complacency of fools will destroy them. But, verse 33 in the last verse, but whoever listens to me, will live in safety and be at ease without fear of harm. Amen. So, makikita po natin doon yung number one, makikita po natin doon. Ano po yung lesson na makikita po natin doon? Ano po yung matututunan natin doon? So number one po, the call of wisdom. The call of wisdom. So verse 22 to 21, babasahin ko po verse 20 to 21, sabi nga doon, out in the open wisdom call aloud, she raised her voice in the public square. On the top of the wall, she cries. At the gate, make her speech. How long will you who are simple, love your simple ways? How long will mockers delight in mockery, in fools hate wisdom? Yung sinasabi doon, no, na nasa street na, nasa, no, sumisigaw yung wisdom, nandiyan na yung wisdom sa marketplace, no, in the street. No, sinasabi po doon ng Bible na tinatawag po tayo, no, na God's wisdom is accessible in all aspect of life. Whether sa relationship, sa society, diba hindi lang ito tungkol sa iisang tao lamang, pero sa lahat ng tao, regardless kung ano yung katayuan natin sa buhay. So nakita natin na nandiyan yung wisdom sa paligid, sinasabi doon. They call out wisdom, no, in every aspect of life. Nakikita natin sa lahat ng aspeto, sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya nga yung proverb is wisdom for everyday walks of life. No? Araw-araw na pamumuhay po sa salita po ng Panginoon. Kasi without the wisdom of God, no, may kita po natin ang buhay natin ay medyo tagilid at hindi aayon dun sa gusto ng ating Panginoon. Kasi umalis tayo sa wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon, sa wisdom ng salita po ng ating Panginoong Diyos. So, kailangan maging attentive tayo sa lahat ng situation natin sa buhay. It's not about for a special group, but for everyone. Diba? Hindi lang to for special group ng mga tao, pero para to sa lahat. Diba? Para to sa atin na nakikinig ngayon. Para to sa lahat ng mga Kristiyano. Sabi nga natin, when we ask God's wisdom, He is generously give wisdom. Sabi po ng Bible. Diba? Hindi lang ito about intellectual knowledge.
It's about listening to God in everyday circumstances. Kailangan talaga dito yung pakikinig pa rin ng salita po ng Panginoon, sa boses ng ating Panginoon, sa guidance ng Panginoon, sa leading ng ating Panginoon sa buhay natin. That's why, di ba, sinasabi dito ng Proverbs, sinasabi po ng Bible na nandiyan na sa street, nandiyan na sa palengke. Makikita mo kung ano ba yung right and wrong. Pag pumunta ka nga sa palengke, di ba, makikita mo may dayaan, may nagtitimbang ng tama, may ginagawang mga mali sa marketplace, may mga ginagawang tama sa marketplace. Di ba nandun yung between right and wrong? No, sa street, sa paligid, may kita mo din kung ano mga nangyayari sa bawat araw na nangyayari sa buhay natin. That is wisdom. Pero kung pag wala ka palang wisdom ni Lord, sigurado, di ba, matatangay ka ng sanlibutang ito. So, the call out to wisdom. So, pangalawa, the rejection of wisdom. Verse 22 to 24. Sabi doon, di ba? 22, no? How long will your simple love your simple ways? How long will mocker delight in mockery? Then repent at my rebuke. Sabi doon, repent at my rebuke. Then I will pour out my thoughts to you, and I will make known to you my teaching. Verse 24, since you refuse to listen when I call. Kaya nga call, no? Call to wisdom. So, since you refuse to listen when I call, no one pay attention when I stretch out my hand. Grabe. So, may kita natin dito, each of us will be found in one of this knowledge at different point of life. Di ba, minsan nire-resist natin yung wisdom ni Lord out of pride, laziness, desire to continue in our own way. Di ba? Wisdom, minsan inaano natin yung wisdom ni Lord out of pride, laziness, yung mga gusto nating desire, pagpapatuloy natin yung mga ginagawa nating habit na mali o yung mga ginagawa natin sa buhay natin. So wisdom does not pour us itself upon. It wait for us to respond. But ignoring God's wisdom lead to faith and confusion. Pag talagang nireject mo yung wisdom ni Lord, sigurado, talagang maliligaw ka ng landas. Inom muna ako. No, maliligaw ka ng landas kasi you reject, of course, the voice of God, the wisdom of God. Of course, nireject mo na rin si Lord sa magitan ng rejection mo sa salita niya. So, lahat tayo, meron tayong ganun. Diba, meron tayong categories na nakita natin doon na may mga tao na nirebuke na, hindi na bago, tapos di pa rin nakinig, inabot na ni Lord, di ba, hindi pa rin nag-pay attention sa kanya. Nahirap, di ba? So, pangatlo, the consequence of rejecting wisdom. So, may kita natin yung consequence, verse 25 to 32. 25. Since you disregard in my all advice, do not accept my rebuke, I in turn will laugh when disaster strike you. Sabi niya, tatawanan lang kita kapag dumating yung mga disaster sa'yo. I'll mock you when calamity overtake you. When calamity overtakes you like a storm, when disaster sweep over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you. Di ba meron nga ngayon na sa California, di ba nagkaroon ng wildfire, no? Parang ang laki, no? Ang laking scope na nasunog, no? Makikita nga natin doon na binalita yan, no? Sa lahat ng mga news sa buong mundo. Nakita natin kung paano sinunog yung California. So, sabi din sa 22, then they call out to me, then I will not answer. They will look for me, but will not find me. Since they hate knowledge and did not choose to fear the Lord, since they will be accept at my advice and spurn my rebuke, then they will eat my fruit of their way and be filled with fruit of their schemes. For the waywardness of the simple will kill them, at complacency of the fools will destroy them. So pray for them, no, yung mga nakakaranas ng mga disaster, no, hindi natin sila in-example dito, pero pray for it, no, pray natin sila, may mga kapatid tayo doon na mga Kristiyano, mananampalataya, no, sa California na biktima din ng wildfire. So, katulad ng mga pinakita ko sa video, yung McDo, no, nasunog din, yung mga importanteng mga lugar na nasunog. So, mga hayop, mga puno, mga nature,
mga animals na nasunog. Pag-pray for it, mga family na nawala ng tahanan, pray for it. Pray po natin sila. So, ayun yung consequence. So, yung wisdom warned rejecting her counsel will lead to disaster. May kita naman natin doon na yung warning dito ng Bible, kapag nireject natin pala yung wisdom, it leads to disaster. So, this picture of consequence of ignoring God's wisdom, warning, and guidance. When we turn from away from wisdom, we end up uh, weeping the fruit of our poor choices. Diba? Aanihin natin yung mga maling desisyon nating nagawa. And wisdom offer both protection and peace. In consequence, ignoring wisdom of God is inevitable. Diba? Yung mga consequence talaga, hindi natin mapipigilan if you reject the wisdom of God. So pangapat, the reward of embracing. What is reward of embracing the wisdom of God? Sabi doon, but whoever listen to me uh, will live in safety and be ease at without fear and harm. Makikita natin dito, wisdom promises that those who are listen to follow her ways will find safety, peace, and freedom from fear. So God's wisdom po is offer stability and peace. So yung wisdom ni Lord, it offer hindi lang good life, hindi lang safe life, pero yung you offer your right relationship with God. No, nag-offer din siya ng tamang relationship kay Lord sa araw-araw nating pamumuhay. So ano yung mga practical things na nakita po natin doon? So ang haba po ng mga verses natin, tinignan po natin yung pwede nating matutunan. So ano naman po yung practical no na makikita po natin? Number one, wisdom is available to all. So kung akala mo, no, hindi ka binibigyan ng wisdom ni Lord, just pray for it. Close your eyes and pray for it. Pray for wisdom. Kung ano yung wisdom sa trabaho, sa school, at sa negosyo, bibigyan ka niya ng wisdom. Even sa ministry. So God's wisdom is accessible and open to everyone who seek it. So available siya sa mga taong naghahanap ng karunungan ng ating Panginoon. Regardless kung ano yung background at kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon, we are not left the figure things out on our own way. So wisdom is available to all. Lord. Lagi yan. Ang wisdom ay available para sa ating lahat na humingi po ng wisdom. Diba? Lagi po natin ipag-pray. Nabigyan tayo ng kaalaman at karunungan ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga gagawin sa araw-araw. At bibigyan niya tayo ng Panginoon ng wisdom na nanggagaling po sa Kanya. To solve problem, to solve conflict, no, to raise money, to ano pa, marami pa, no? At kung ano man yung mga pinagdadaanan po natin, depende sa situation po natin, no? Paghingi po tayo ng wisdom kay Lord. Pangalawa, ignoring wisdom lead to harm. Pag in-ignore pala natin yung wisdom, it leads to harm. The consequence of rejecting wisdom and often severe. While wisdom might seem inconvenient as difficult at times, rejecting it lead to path of destruction. Talagang pag in-ignore talaga natin yung wisdom, yung mga salita po ng ating Panginoon, sigurado may mapupuntahan tayo. It lead to destruction, it lead to pain, it lead to harm no, ng buhay natin. Kaya po, palagi po tayong makinig ng salita po ng Panginoon. Nawa makatulong to yung araw-araw na wisdom na galing po sa salita po ng Diyos sa magitan po ng Book of Proverbs. No? Kwento ko lang, kaya po nagsimula to dahil no, everyday ako nagbabasa no, ng Proverbs at yung mga natutunan ko doon, no, why not i-share ko dito sa mga video. No, kaysa isulat ko, ilagay ko sa GC namin. No, naisip ko na mag-video na lang ako para makatulong din sa iba. So, yun po yung kwento niyan. So, pangatlo is embracing wisdom bring peace. Embracing wisdom bring peace. Those who listen to wisdom will find safety, security, and peace. Di ba sa mga tao daw nakikinig ng wisdom ng ating Panginoon o may wisdom ng Panginoon, ito po yung magdadala po. Makakasumpong po sila ng seguridad at safety. At hindi lang yung kapayapaan at peace. So wisdom align us with God's plan and provide us with firm foundation to have a life
to have life in challenge. Kahit ano man po yung dumaan na pagsubok po sa atin, no, kapag may wisdom tayo ni Lord, malabo po tayong matangay ng mga problema. Dahil meron tayong wisdom ni Lord, nakatanim tayo sa Kanya, pag yung taong nakatanim kay Lord, mahirap bunutin yan. So, kailangan embrace the wisdom of God because it bring wisdom, safety, and security. So, one, two, three, pangapat pala, no? Pangatlo pala yon, yung embracing wisdom that bring peace. So, pangapat, the importance of listening to God's voice. Importante talaga, it's not enough to hear wisdom and act upon it, and wisdom call out and await for our response. It's the key to open our hearts to it and make choices, no, based on it, no? Talagang mag-decide tayo na i-open natin yung puso natin, makinig tayo, at isagawa natin yung mga wisdom na binibigay po sa atin ni Lord. Number 4 po, ulitin ko, the importance of listening to God's voice. No, maririnig mo ang ating Panginoon sa magitan ng palagi mong pakikinig at pagpakikinig ng salita po ng Panginoon. So, tanong, gaano ka kadalas mo hanapin ang wisdom at pananalangin mo sa wisdom na binigay po sa inyo ng Panginoon? Araw-araw po ba na bumuhay tayo sa wisdom na binibigay po sa atin ng Panginoon? Nasasagutin po natin yan. At ngayon po tayo po ay mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa wisdom na pinagkaloob po sa amin. At patawarin mo rin kami na minsan kami, Panginoon, hindi nakinig sa araw-araw naming pamumuhay. Minsan nagkakamali kami ng desisyon, nagkakamali kami ng mga ginagawa, Panginoon, sa aming mga buhay. At dinadalangin po namin, Panginoon, bigyan mo po kami ng wisdom na nanggagaling po sa inyo, Panginoon, sa lahat ng mga pangyayari po sa buhay namin. Lord, ano man po yung mga nangyayari sa buhay namin ngayon, pagkalooban mo kami ng wisdom. Kung meron man po kami mga problema ngayon sa family, sa negosyo, Lord, sa trabaho, sa eskwelahan, at sa relationship namin, even yung mag-asawa, Panginoon, dalangin po namin, bigyan mo kami ng wisdom, Panginoon, even sa business, Lord God. Lord, marami pong salamat at naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ay generous na Diyos na magbibigay ng wisdom po sa amin, Panginoon, para po lahat po ng mga challenges na pagdadaanan namin, Panginoon, ay Lord, yung wisdom po ay manggagaling po sa salita mo po. Turuan mo rin kami na dumepende sa salita mo na nagbibigay po sa amin ng kaalaman at karunungan sa araw-araw naming pamumuhay. Pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig. Lord, I pray, deliver us from evil one, Panginoon. Deliver us, Lord God, from sickness. Deliver us, Lord God, from bondages. Deliver us, Lord God, from the schemes of Satan in the name of Jesus. Maraming pong salamat, Lord, for wisdom that you've given us, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, hindi lang makaabot, Panginoon, ang programang ito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Maraming pong salamat. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Maraming pong salamat po sa ating lahat at magandang araw din. At palagi po nating tatandaan na mahal tayo ng ating Panginoon. Maraming pong salamat. God bless everyone.